Okay, so good morning o good day sa atin mga ka-JTech. So for today, gagawin ko ng explanation or tutorial paano nga ba i-set up itong Alan 1222 yung time niya. So ako, bago lang ako guys sa Alan, sa pag-set up ng Alan. And ito, inintindi ko siya paano siya nagfo-flow. And gusto kong i-share sa inyo kasi nung una nahirapan ako, paano nga ba mag-set ng timer kada coin sa Alan. So, ito, explain ko sa inyo, no, para sa inyo mga gets nyo din. So, sa ano kasi guys, sa app kasi doon, nasiset natin each coin kung ano yung gusto mong exact value time niya. So, kung ang build mo doon sa app ko is fully app-based timer, so pwede mong iset depende sa gusto mo. Customizable siya kung tawagin. No, pero sa Alan guys, nakaset lang siya by time. So, hindi mo siya pwedeng iset ng specific kada coin. So, yun yung difference niya pag naka-Alan ka. So, hopefully ma-gets niyo yung explanation ko. I-exit lang ako dito sa apps. Gagamit tayo ng calculator para mas ma-gets nyo. Kasi ang akala ko dati guys, actually ang iniisip ko dati, paano ko masaset yung piso 5, 10, 20. So, hindi mo pala siya pwedeng iset ng by specific coin. So, ano lang siya, ita-times lang siya. Mag-i-start ka kasi sa piso eh. Kagaya nito guys, i-reset lang muna natin, shutdown ko yung Alan para ma-reset yung time. Okay, so dito tayo. Hopefully makatulong to sa inyo sa mga nalilito about sa Alan. No, kasi ako actually nalito din ako. And ito, gusto ko lang makatulong at ma-share sa inyo na mas mag-gets nyo pa ng mas madali na lang. So si Alan kasi guys is hardware-based timer siya. So, sa apps kasi natin, pwede ang 3 mode. So, pwedeng fully app-based timer. Ibig sabihin nun, yung mismong system natin yung nag-handle na ng time. So, even ma-shutdown si Bendo or si Alan is hindi mawawala yung time niya doon. So, hindi tayo gagamit ng Alan doon guys sa full app-based timer. Now, yung pangalawa naman guys na build is yung ganito Alan na merong smart charging. So, gumagamit siya ng ESP32 para lang mag-send ng signal na merong time si Alan. Ito naman, erasable yung time niya. So, pag tinanggal nila yung saksakan, ma-erase yung time. Ganon din dun sa isa guys, yung power cut. So, magbe-base naman yun sa charging. So, yun yung pinakaunang logic. Pero, ngayon, focus na tayo dun sa pag-setup ng Alan. So, ito kasi yung kailangan yung malaman. Paano nga ba iset ang piso 5, 10, 20 na time? So, ito kasi hindi mo pwedeng mag-specific sa pag-set ng 5, 10, 20. Kahit mag-start ka lang sa piso guys. Kasi ang mangyayari, kunyari, yung piso is 1 minute. Ang mangyayari lang doon, ita-times niya lang yon. Parang piso each coin ang mangyayari. Kunyari, sa piso is merong 1 minute. Okay? So, sinet mo siya sa 1 minute. So, ang mangyayari lang, kung 5 ang ihulog mo, ita-times mo lang yun in 5. So, 1 minute times 5. So, meron kang 5 minutes. Ganun siya. So, ganun yung flow niya. Doon ako nalito. Akala ko may specific siya, hindi pala. Ita-times lang siya. Gamit tayo ng calculator dito. Saan na yun? Calculator. Saan na yung calculator, guys? Ayan. Okay, baba tayo ng konti. Medyo nahirapan na akong tumayo. Okay, continue tayo. Mapula ako at ako'y nahihirapang mag-squat. Okay, so dito, tignan muna natin anong time ang meron na nakaset. So ito, di ko alam kung nabaguhan ko na, no? So, maghulog ako ng piso. So, meron tayong 1 minute. So, nag-start siya sa 59. So, 1 minute yon. Okay? So, hopefully mag-get yung explanation ko. So, start siya sa 1 minute. So, ibig sabihin yan, ang kada piso is 1 minute ang nakaset na time. So, ganito ang gawin natin na 1 times 5. So, kasi ang next natin yung hulog is 5 pesos, no? So, ang magiging result is 5. So, sabihin na lang natin ito is 5 minutes, no? So, reset natin yung time. Okay, so na-reset na natin. Maghuhulog ako ng 5 pesos. So, dapat, ang lalabas dito is start siya sa 4:59 kasi 5 minutes, no? Okay? Okay, 4:59, tama. So, ganun lang naman yung flow niya. Medyo nalito lang ako na. Ganun lang pala kadali guys. So, yan. So, paano natin i-adjust yung
time. Okay. So, ganito lang yan, guys. So, reset muna natin yung time. Kahit di nyo naman yung reset, okay lang. So, reset na lang natin. So, patayin nyo lang at yun nyo yung alan, mare-reset yung time yan. Ngayon, dito sa likod niya, guys, hanapin nyo yung plus tsaka minus. So, ang gamit ko kasing alan is yung latest version ni Alan. So, medyo makalat tong lamesa ko, guys. Okay, so dito, merong add tsaka minus. So, dalawa lang na button yan. Kahit yung old version is, hanapin nyo lang yung add tsaka minus. No. So, dito, pipress mo lang yung kahit anong button dyan. Yan. So, dito, basta dito guys, dito yung minus na button, dito yung add na button, no? Pag pre-nest mo yan, meron ka makikitang A. So, ito is isang ano lang yan, isang logic board lang kasi nasa board niya. A lang siya. Hindi ka guys, dito, di ba, pag nagka-calibrate ka ng coin, H1, H2, H3, ganon. Madami kasi siyang chip. So, ito isang chip lang. Tina-times niya lang yung coin. So, ganun siya nagpo-flow, no? So, isa-set natin yung piso. Ito kasi piso lang guys ang masaset mo. Ita-times niya lang yan. So, kung 5, ibig sabihin nun, 5 na piso yung hinulog mo. Ganun yan, na. So, iset natin yung... Ay, nahulog. Set natin yung time. Okay, start na tayo guys ha. No? So, ang A1 is 1 minute. No? A1 is 1 minute. So, pag nag-add tayo, magiging 2 minutes. Ibig sabihin yan, yung piso is equal to 2 minutes na. No? Okay. So, sabihin natin, ang set nyo is, kada piso is 5 minutes sa shop nyo. So, ngayon, ang kada piso is 5 minutes yung equivalent niya. So, 5 times 5 is equal to 25, di ba? Baka mali pa ako sa times. 5 times 5 is equal to 25. So, meron makakakuha siya ng 25 minutes sa 5 peso coin. So, basta ang lagi yung tatandaanan is kung ano ang nakaset na specific minutes sa coin na piso, ita-times niya lang yon doon sa value na in-insert mo. So, gets? So, yun lang. So, try natin kung magiging 5 minutes yung ano. So, dapat ang lumabas dito is kasi 5. So, 24.59. So, hulog tayo. Okay, so 24.59, nag-start siya from 25, syempre mag-start yung countdown niya. So, yan. So, ganun ulit. So, pag ano naman, pag 10, syempre, ita-times mo lang ulit yon kung ano yung exact value niya. So, 5 times 10. So, meron siyang 50 minutes. So, insert natin. Ayan, 49. So, nag-start siya sa 50 yun. Pero, syempre, magka-countdown na siya. Kaya, 49.59 ang lalabas. Okay? So, yan. Sa 20, times nyo lang din. Ganun na yon. Now, basta ang pinakamahalagang logic na iintindi nyo, kung ano ang sinet mong minutes sa coin na piso, ita-times niya lang yon sa kada coin. So, yun lang. So, hopefully nakatulong tong explanation natin na to. Happy coins out sa lahat.